Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kamakailan lang ay matagumpay na natapos ng Australian Defence Force o ADF at ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang Philippine-Australia Maritime Cooperative Activity o MCA. Ang aktibidad sa pagitan ng Australia at Pilipinas ay nagpakita ng iisang dedikasyon ng dalawang bansa sa pagpapahusay ng kooperasyong pandagat, paghihikayat ng pagkakaisa sa mga kalahok, at paggamit ng malayang pagnanavigate bilang pagsunod sa internasyonal na batas para sa isang ligtas na Indo-Pacific region. Upang matugunan ang bantang hatid ng climate change at matiyak ang supply ng pagkain sa bansa, isinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapaunlad ng urban farming. Narito si Francis Riodique para sa balita. Binigyang diin ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng sangay nito na Bureau of Plant and Industry na isa sa mga susi upang matugunan ang banta ng climate change ay ang pag-a-adapt ng urban farming. Ayon kay BPI Director Dr. Glenn Panganiban, isa ring itong solusyon upang masuportahan ang pagtitiyak ng sapat na supply ng pagkain sa bansa. Paglilinaw pa niya, hindi nito layong palitan ang pagsasaka sa mga kanayunan. We can produce to complement. I'm saying complement, hindi to replace. Kasi hindi ang criticism. Baka daw ma-replace yung production system o yung demand for the rural production. Sang-ayon naman dito ang dating DA Secretary na si Dr. William Dar na isa pa sa mga masusolusyonan nito ay ang problema sa transportasyon ng mga produkto. You have problems of transporting these vegetables and fruits from faraway provinces, so it would be the best of arrangements if we develop vegetable and fruit growing areas around. Samantala, pagmamalaki ni Direktor Panganiban, marami na ang nakikiisa sa urban farming kung saan 80,000 individual na ang nakilahok at 4,000 sakahan ang nai-adapt na ito noong nakaraang linggo sa Quezon City. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan lang ay dinaluhan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco ang selebrasyon ng ika-18 anibersaryo ng Go Negosyo sa Manila Polo Club. Itinatag ng kilalang Pilipinong negosyante na si Mr. Joey Concepcion III ang Go Negosyo na may mahabang kasaysayan na nagsusulong ng revolusyonaryo ng pag-iisip at diwa ng entrepreneurial sa buong Pilipinas. Ayon sa DOT, patunay ng dedikasyon ng ahensya at Go Negosyo tungo sa paglinang ng kultura ng entrepreneurship, innovation at resilience sa loob ng industriya ng turismo ang pagdalo ni Secretary Frasco sa nasabing kaganapan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, red tide positibo pa rin sa ilang coastal areas sa bansa. DND Secretary Herbosa sang-ayon sa bilateral talks ukol sa West Philippine Sea kung seseryosohin ng China. Pilipinong pinalaya ng Hamas na kalabas na ng ospital. DA isinusulong ang pagpapaunlad ng urban farming sa bansa. Philippine Army Shooting Contingent nakapag-uwi ng medalya mula sa Asian Rifle Meet. Zach Tabudlo inilabas na ang kanyang bagong album na Third Time's a Charm. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Umiiral pa rin sa 8 coastal areas ng Panay Island ang red tide, kung saan nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagkonsumo ng mga shellfish. Anila, hindi pa ligtas kainin ang anumang uri ng shellfish at alamang, kung saan naitala sa Capiz ang may pinakamaraming bilang ng mga lugar na nagpositibo sa red tide. Sa kabilang banda, sinabi naman ng BFAR na ligtas namang kainin ang mga isda,
pusit at alimango, basta't napanatiling sariwa at nahugasang maigi bago lutuin. Ang Philippine Army Shooting Contingent o PASCON ay nag-uwi ng mga medalya kamakailan mula sa 31st Association of Southeast Asian o ASEAN Armies Rifle Meet o AARM na pinangunahan ng Royal Thai Army Center sa Thailand. Nasungkit ng Philippine Army shooters ang kabuuang 12 ginto, 7 pilak at 6 na tansong medalya sa individual at ASEAN team events tulad ng carbine, rifle match at pistol ladies match. Bawat taon ng ASEAN countries ay nakikilahok sa AARM, iisang kaganapan na nagpaunlad ng profesionalismo at mapagkaibigang kompetisyon sa mga ASEAN Army. Nakatakdang magsagawa ng Motorcycle Strike Force ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa clearing operations nito dahil sa nalalapit na Pasko. Layunin ng MMDA na hulihin ang mga iligal na pumaparada sa lansangan ng Metro Manila na siyang ginagamit bilang alternatibo na ruta. Naniniwala ang MMDA na mapapabilis nito ang operasyon para sa matiwasay na daloy ng trapiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, red tide positibo pa rin sa ilang coastal areas sa bansa. DND Secretary Herbosa sang-ayon sa bilateral talks ukol sa West Philippine Sea kung seseryosohin ng China. Pilipinong pinalaya ng Hamas na kalabas na ng ospital. DA isinusulong ang pagpapaunlad ng urban farming sa bansa. Philippine Army Shooting Contingent nakapag-uwi ng medalya mula sa Asian Rifle Meet. Zack Tabudlo inilabas na ang kanyang bagong album na Third Time's a Charm. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Muling magbubukas ngayong araw ang Lagos-Nilad Underpass sa Maynila matapos ang 6 na buwang pagsasailalim sa rehabilitasyon. Nagsimula ang pagsasaayos nito noong ika-2 ng Mayo na bagamat na antala ay may sasakatuparan pa rin bago ang Disyembre. Bukas na ito para sa mga motorista na nagsimula alas 8:30 ng umaga. Nakalabas na sa ospital ang Pilipinong pinalaya ng militanteng grupong Hamas na halos 50 araw na binihag. Francis Riodique para sa balita. Sinalubong ng palakpakan ang caregiver na OFW na ito na kamakailan ay pinalaya ng grupong Hamas na sa kasalukuyan ay nakalabas na ng ospital. Ayon sa mga doktor, 11 kilo ang ibinaba ng timbang ni Jimmy Chepeco matapos ang pagkakabihag niya ng 50 araw. Nakatakdang umuwi si Pacheco sa Pilipinas sa pangalawang linggo ng Disyembre. Ayon sa mga ulat, 58 mga hostages na ang pinalaya ng Hamas. Ito ay kapalit ng 117 binihag ng Israel na mga Palestinians. Nakatakda ang susunod na batch na pagpapalaya ng mga hostages sa huling araw ng ceasefire agreement ng magkabilang panig. Sa kasalukuyan, halos 200 pa ang bihag na hawak ng Hamas kung saan pinaniniwala ang kasama ang isa pang OFW na si Noraline Babadilla. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang hangarin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Whole of Nation approach upang paigtingin ang mga programa sa bansa, nanawagan ng kalihim na si Benhur Abalos sa mga punong barangay ukol sa pagtatalaga ng mga nararapat na tauhan sa kanilang pamayanan.
Binigyan din ni Abalos na huwag politikahin ang pagtatalaga sa mga tauhan, bagkus ay maglagay ng mga taong may sapat na kaalaman at kasanayan sa paglilingkod at pagpapatupad ng mga proyekto at programa para sa mga mamamayan. Aniya, hindi ito ang panahon ng gantihan kung kaya't nananawagan siya sa lahat ng mga punong barangay na panatilihin ang pagkakaroon ng health workers, nutrition scholars at mga tanod para sa kaunlaran ng komunidad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News 4. Sa ulo ng mga balita, red tide positibo pa rin sa ilang coastal areas sa bansa. DND Secretary Herbosa sang-ayon sa bilateral talks ukol sa West Philippine Sea kung seseryosohin ng China. Pilipinong pinalaya ng Hamas na kalabas na ng ospital. DA isinusulong ang pagpapaunlad ng urban farming sa bansa. Philippine Army Shooting Contingent nakapag-uwi ng medalya mula sa Asian Rifle Meet. Zack Tabudlo inilabas na ang kanyang bagong album na Third Time's a Charm. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.